Maraming salamat sa inyong lahat dahil umabot na tayo sa 1 subscribers para sa mga nais mapanood ang buong paliwanag ng aming palabas na Never Say Die. Huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama namin. Ang kwentong ito ngayong gabi ay hindi lamang isang salaysay ng habulan o paghihiganti. Ito ay kwento ng pagtitiwala na naibigay sa maling tao. Marahil siya lamang ang pinagkakatiwalaan kahit na siya ang kaaway ng buong mundo, ngunit handang magsakripisyo. Habang lumalalim ang gabi, papalapit ang lahat sa isang pagsabog na walang makakaligtas. Nagsimula ito sa isang simpleng gym, tahimik, tila ordinaryo. Ngunit sa loob ay may mga matang nagmamasid at naghihintay. Isang pangalan ang paulit-ulit na binabanggit, si Gino, na parang aninong hindi nakikita. Dumating sina Peter at ang kanyang grupo, nagkukunwaring may negosyo, ngunit sa likod ng kanilang halakhak ay may mga nakatagong patalim. Hindi sila umalis sa gym dahil alam nilang darating ang tunay na target sa taunang kaganapan. Sa gitna ng paghahanda, biglang lumitaw si Yunji at nagbago ang eksena. Pinalibutan siya ng grupo. Pinipilit na itanong kung nasaan si Gino. Bagaman nanginginig sa takot, hindi siya sumuko. Dito naging malinaw, ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kahinaan. Samantala, abala si Gino sa pagpaplano ng pagtakas kasama si Joey. Hinahabol siya ng mga kaaway, ngunit naniniwala si Joey na hindi si Gino isang halimaw. Ito ang pinakamapanganib na bahagi ng kwento. Kapag nagtitiwala ka sa taong dapat mong katakutan. Sa loob ng kotse, halatang balisa si Gino, alam niyang lumiliit ang kanyang mundo. Ngunit mas pinahalagahan niya ang kaligtasan ni Joey kaysa sa sarili. At si Joey, mahigpit na kumakapit sa paniniwalang may natitirang kabutihan kay Gino. Kahit na ito'y tila kahangalan, kapag ang puso ay pumipili ng tiwala sa gitna ng panganib, iyon ang pinakadelikado sa lahat. Habang tumatagal, lalong umiinit ang sitwasyon. Lahat ng ebidensya ay nagsasabing tumakas. Ngunit umaasa pa rin si Joey. Nagpalit sila ng sasakyan, nagtago. Nagbago ng direksyon ng paulit-ulit, parang mga hayop na hinahabol sa dilim. Samantala, may isa pang grupong sumusulong, hindi upang hulihin si Gino, kundi upang tapusin siya. At dito pumasok si Lisa. Hindi lamang siya galit, kundi nilamon ng paghihiganti. Nang malaman niyang kasama ni Gino ang anak ni Miguel Delgado, nakita niya ang pagkakataon. 2 ibon sa isang bato. Patayin si Gino at wasakin si Miguel sa pamamagitan ng kanyang anak. Malamig, malinaw, at nakakatakot ang kanyang plano, sapagkat ang paghihiganti na isinagawa ng tahimik ay pinakawalang awa. Habang papalapit ang mga sasakyan, tumindi ang tensyon. Lahat ay tila papunta sa isang pagsabog. At bigla, boom! Magkaharap na sila. Wala nang pagtatago, wala nang oras para magpaliwanag. Sigawan, putukan, takbuhan, nabuhay ang kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Miguel Delgado, ama ni Joey, isang pulis at handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Nahuli nila si Gino, pagod, lupaypay, ngunit walang paglaban. Dito nagbago ang eksena. Hindi nagpakita si Gino ng kayabangan gaya ng isang karaniwang kriminal sa huli. Tahimik siya, para bang tinatanggap na ito ang kanyang kapalaran. Ngunit tumanggi si Joey na tanggapin iyon. Nakiusap siya sa kanyang ama, sinusubukang ipagtanggol si Gino. At dito lumalim ang tunggalian. Paano makukumbinse ang isang ama na ang taong dumukot sa kanyang anak ay siya ring nagprotekta rito? Paano paghihiwalayin ang tama at mali kung parehong may dugong nakadikit sa mga kamay? At sa gitna ng pag-uusap na ito, unti-unting lumilitaw ang tunay na plano ni Gino. Ang bahaging ito ng iyong kwento ay lalo pang nagiging mabigat dahil ipinakita ni Gino na hindi niya kailanman ginustong saktan si Joey. Ang kanyang plano ay dalhin siya ng ligtas pauwi. Bilang mga tagapanood,
Dito lumilitaw ang kalituhan sapagkat natural lamang na magalit sa kanya. Ngunit sa bawat eksena ay ipinapakita na maaari sana siyang nanakit, ngunit pinili niyang huwag. Nagiging mas komplikado ang salaysay at hindi lahat ay naniniwala sa kwento ng pagtubos. Marami ang nagnanais na tapusin na siya agad. Ngunit habang nagtatalo sila tungkol sa kapalaran ni Gino, mas malaking panganib ang papalapit, ang mismong sindikato. Biglang naging malinaw na para sa kanyang sariling grupo, si Gino ay hindi na isang yaman kundi isang problema. At alam ng lahat na ang sindikato ay walang tanong kung lumutas ng problema, papatayin nila. Sa kabilang banda, kinausap ni Miguel si Gino. Kalma ngunit mabigat. Sinabi niyang ayaw ni Joey na akusahan siya, kundi binigyan pa siya ng pagkakataon sa kabila ng lahat. Malinaw ang bigat, para bang ito na ang huling pagkakataon niyang maging tao. Maaari nang matapos ang lahat sa isang salita, kung saan nagtatago ang sindikato. Ngunit nanatiling tahimik si Gino. Dito, lumilitaw kung gaano siya kalalim na nakatali sa mundong iyon. Ang sarili niyang grupo ay nais na siyang tapusin. Ngunit, patuloy pa rin niya silang pinoprotektahan. Marahil takot, marahil utang, o marahil alam niyang kapag nagsalita siya, mas marami pang mamamatay. Ang kanyang katahimikan ay lalo pang nagpapataas ng tensyon. Lahat ay naghihintay, lahat ay nagngingit-ngit, lahat ay sugatan, at walang nakakaalam kung sino ang unang puputok ng gatilyo. Ang pinaka-nakakatakot, hindi na matukoy kung sino ang tunay na kontrabida. Ang sindikato ba na nais siyang patahimikin? Si Miguel ba na handang talikuran ang batas alang-alang sa anak? O si Gino mismo na nais magbago ngunit huli na? Kaya't lalo pang naging mapanganib ang kwento. Sapagkat kapag naglabo ang linya ng tama at mali, sino man ay maaring mamatay. Sa huli, nagsimulang gumuho ang lahat. Nagkawatak-watak ang mga alyansa, nabunyag ang mga lihim, at bawat tauhan ay desperadong lumalaban upang iligtas ang kanilang mahal sa buhay, kahit kapalit ang sariling buhay. At ang tunay na labanan ay hindi lamang sa putukan, kundi sa loob ng tao mismo. Konsensya laban sa kaligtasan, batas laban sa pagmamahal, nakaraan laban sa pagbabago. Madalas, ang labang ito ay mas mabagsik kaysa anumang barilan. Kaya't ang tanong, tunay bang nais magbago si Gino? O ito'y estratehiya lamang upang makatakas? At kung ikaw si Joey, ipaglalaban mo ba ang isang taong kinakalaban ng buong mundo? Ngunit hindi pa ito ang wakas. Habang nakatayo si Gino sa harap ni Major Miguel Delgado, nakatutok ang mga mata ng pulis sa kanya. May paparating pang panganib. Hindi nila alam. Dahan-dahang huminto ang mga sasakyan sa kadiliman ng kalsada. Walang sirena, walang sigaw. Katahimikan na parang ang gabi mismo ay nagbabalak. At saka mo mauunawaan. Hindi ito pagliligtas. Ito ay pagbitay. Sa lugar na pinabayaan kung saan pansamantalang dinala si Gino, bawat segundo ay lalong bumibigat. Walang gustong magsalita, kahit si Joey, at unti-unting nilalamon siya ng takot. Sapagkat gaano man niya gustong magtiwala kay Gino, alam niyang hindi sapat ang awa laban sa mga sanay pumatay. Tahimik si Gino, nakayuko ang ulo, ngunit alerto ang mga mata. Naghihintay, alam niyang darating sila. Biglang isang putok ng baril. Nabiyak ang katahimikan, parang kulog sa kalangitan ng gabi. Nagkagulo ang mga pulis, sigawan, takbuhan. Sumabog ang kaguluhan. Kung nais mong palalimin pa, maaari nating tuklasin kung paano magiging pagbitay o pagtubos ang huling hakbang ni Gino, at kung paano ito magbabago sa pananaw ng lahat ng tauhan. Ang eksenang ito ay nagdadala ng pinakamalaking bigwas sa kwento. Sa likod nila ay may sniper. Nabiyak ang salamin, tumilapon ang dugo. At saka naging malinaw, hindi dumating ang sindikato upang iligtas si Gino. Dumating sila upang tiyakin na walang sino man ang makapagsasalita. Si Gino ang unang nakapansin.
Bago pa kumalat ang takot, agad niyang hinila si Joey pababa upang protektahan mula sa bala. Isang iglap, walang pag-aalinlangan. At sa sandaling iyon, natigilan si Miguel. Sapagkat nakita niya mismo na maaari sanang tumakas si Gino. Ngunit inuna ang kanyang anak. Walang salita, ngunit malinaw ang lahat. Samantala, lumapit ang mga armadong tauhan ng sindikato. Wala silang pakialam kung sino ang mamatay. Pulis, sibilyan, kahit sino. Ang tanging layunin nila ay tapusin si Gino. Walang himig ng kabayanihan. Walang dramatikong slow motion. Tanging kaligtasan, takot, at kawalan ng pag-asa. Sa lumang bodega, pilit na pinapakalma ni Joey ang sarili, ngunit nanginginig ang kanyang katawan. Hindi na ito pakikipagsapalaran. Hindi na ito kuwento ng pagtulong sa isang maling akala na kriminal. Ito na ang realidad, kung saan maaaring mamatay ang sinuman. Sa kabilang panig, tuluyan nang nawala ng kontrol si Lisa. Hindi na paghihiganti lamang ang kanyang layunin. Gusto niyang makita si Gino na magdusa. At ang nakakatakot, handa siyang isama kahit sino sa pagkawasak. Si Joey o maging ang sarili niyang mga kasama. Sapagkat kapag nilamon ka ng galit, lahat ay nagiging walang halaga. Pilit na pinipigilan ni Miguel ang sitwasyon, ngunit mahirap kontrolin ang laban kung hindi mo alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. At dito pumasok ang pinakamalaking baliktad. May taksil sa kanilang hanay. Isang taong palihim na nagbibigay ng impormasyon sa sindikato. Kaya't alam ng kaaway ang bawat galaw nila. Kaya't paulit-ulit silang nahuhulog sa mga bitag. At sumabog ang hinala. Lahat ay nagdududa sa isa't isa. Lahat ay nagngingit-ngit. At sa kaguluhang iyon, si Gino lamang ang nanatiling kalmado. Para bang sanay na siya. Para bang matagal na niyang tinanggap na ang pinakamalapit sa kanya ay darating ang araw na magtataksil. Malungkot ngunit totoo. Ito ang kanyang realidad, isang buhay na walang permanenteng kasama. Habang patuloy ang labanan, nauubos ang bala, nauubos ang lakas, at napilitan si Gino na gumawa ng desisyon. Isang desisyong maaaring magbago ng lahat. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanilang pinagtataguan. Sugatan na siya, may dugo sa kanyang kasuotan, ngunit matatag ang kanyang titig. At sa sandaling iyon, ibinunyag niya kay Miguel ang lihim na matagal niyang itinago. Alam niya kung saan nagtatago ang sindikato. Natigilan ang lahat. Maging si Joey ay nakatitig sa pagkagulat, sapagkat dati ay tumanggi siyang ibigay ang impormasyong ito. Ngunit ngayon, tila may nagbago. Marahil napagtanto niyang hanggat hindi na ilalantad ang katotohanan, mas marami pang mamamatay dahil sa kanya. O marahil, siya'y pagod na sa pagtakas. Kung susuriin, ito na ang sandaling nagiging malinaw ang tema ng kwento. Pagtubos laban sa pagtataksil, at kung paano ang katahimikan ni Gino ay nagiging pinakamalakas na pahayag sa gitna ng kaguluhan. Hindi naging madali ang sandaling iyon. Paano mo nga ba pagkakatiwalaan ang isang taong buong gabi mong hinahabol upang arestuhin? Paano ka aasa sa isang kriminal na sanay magsinungaling para mabuhay? Sa labas, lalo pang lumala ang sitwasyon. Papalapit ang mga kaaway, bumabagsak ang depensa. At dito umabot sa rurok ang eksena. Sa unang pagkakataon, magkasamang lumaban ang pulis at kriminal. Magkatabi sina Miguel at Gino, parehong nagpaputok, parehong nagpoprotekta kay Joey. Para bang hinahamon ang mismong ideya ng tama at mali. Sapagkat minsan, hindi sapat ang batas upang maunawaan ang tao. Usok sa paligid, walang tigil ang ulan ng bala. Kitang-kita sa mukha ni Joey ang sakit, sapagkat alam niyang matapos ang gabing ito, hindi na magiging pareho ang lahat. At nangyari nga, sa gitna ng putukan, isang matinding tama ang tumigil kay Gino. Nanigas ang kanyang katawan, dahan-dahang tumingin sa kanyang dibdib. Dugo. Napakaraming dugo. Sa takot, tumakbo si Joey at bumagsak si Gino sa lupa.
Mabigat ang paghinga, nanginginig ang katawan. Ngunit ngumiti siya, isang pagod, kumukupas na ng ngiti. Para bang sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may tunay na nagmamalasakit sa kanya. Makapangyarihan ang eksena sapagkat walang mahahabang talumpati, walang dramatikong linya. Tanging malayong putukan, mga hikbi ni Joey at tahimik na titig ni Miguel. Siya'y naguguluhan? Ililigtas ba niya ang kriminal o tatapusin na ang lahat? At dito nagwakas ang gabi, sa pagitan ng buhay at kamatayan, sa pagitan ng galit at awa, at sa loob ng isang taong nais magbago ngunit tinatanggihan ng mundo ang pagbibigay ng pagkakataon. Kaya't ang tanong, karapat-dapat ba si Gino sa ikalawang pagkakataon? Kung ikaw si Miguel, ililigtas mo ba siya kahit alam mong kriminal siya? At sa huli, naniniwala ka ba na may mga taong maaaring magbago sa kabila ng madilim na nakaraan? Salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Ang iyong suporta, emosyon, at pakikilahok ay nagbibigay saysay sa bawat sandali. Naway mapuno ng kapayapaan, kaligtasan, at pagmamahal ang iyong buhay. Ingatan ang iyong mga mahal sa buhay, sapagkat minsan, sapat na ang isang gabi upang baguhin ang buong buhay. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.